Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 160 na mga bata sa Pampanga sinagip mula sa pang-aabuso. Dayuhang pastor ng Baptist Church arestado. Jimenez Church na isinara dahil sa pagdura ng isang vlogger, muling bubuksan matapos ang reconsecration. Isa patay, 10 sugatan sa banggaan ng truck at jeep sa Batangas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasagip ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 160 na kabataan mula sa isang care facility na pinapatakbo ng New Life Baptist Church. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nadiskubre ang umano'y malawakang pang-aabuso matapos ang isinagawang operasyon nitong August 13. Base sa salaysay ng mga bata, kabilang sa mga uri ng parusa ang pagpalo gamit ang bakal na kadena, tubo at arnis, pagpapaluhod sa graba o asin na may halong bato at pagtatali ng mga paa na parang aso. Ilan din sa kanila ang ikinulong sa madilim na silid, sinaktan at hindi pinakain. Lahat ng ito ay dahil lang sa simpleng hindi pagsunod sa gawaing bahay. Arestado ang American national na si Pastor Jeremy Ferguson, ang direktor ng nasabing simbahan na itinuturing responsable sa pang-aabuso. Siya ngayon ay nahaharap sa mga kasong child abuse, illegal detention at iba pang posibleng reklamo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nasa ligtas na pangangalaga ang mga kabataan at kasalukuyang sumasailalim sa psychosocial support ng DSWD. Inanunsyo ni Ozamis Archbishop Martin Humoad na muling magbubukas ang 100 taong gulang na St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental matapos ang reconsecration sa August 16 kasabay ng kapistahan ni San Roque. Isinara ang simbahan noong August 5 matapos dungisan ng vlogger na si Christine Medalla na dumura sa Holy Water Font. Nagkaroon ng 9 na araw na vigil at penitensya ang parokya bilang pagbabayad puri. Humiling si Parish Priest Rolly Lagada na muling buksan ang simbahan na sinang-ayunan ng Archdiocesan Board of Consultors. Ayon kay Humoad, sapat na ang ginawang reparations at panalangin ng mga parishioner para ibalik ang kanilang dambana ng pananampalataya. Isa ang patay at hindi bababa sa 10 ang sugatan sa salpukan ng isang tanker truck at pampasaherong jeep sa barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas kahapon ng madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng Cuenca Police, lumalabas na mabilis umano ang takbo ng tanker truck habang kasalubong nito ang pampasaherong jeep. Bigla na lamang umanong sinakop ng truck ang kabilang linya, saka ito bumangga sa jeep na tumagilid pa dahil sa lakas ng impact ng banggaan. Habang kasalukuyang nagpapagaling ang mga sugatang pasahero na nakapagtamo ng mga galos sa katawan. Nasa kustodiya na ng otoridad ang driver na tumakas matapos ang insidente at sasampahan ng kaukulang kaso. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.